Kasi nung araw, against Marcos yan, dami ng banat, walang alam, dami yung sinasabi. Tapos, nung inoffer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion, bumaliktad kagad. So, anong kredibilidad niya ngayon magsalita na para kay Marcos? Eh siya binabanatan, masamang tao yan si Marcos, masama na biglang mabait si Marcos. So, walang credibility yung mga taong ganyan. Nasa record siya nagsasabi na walang alam si Marcos. Yung dati. Bongbong Marcos. Oo, walang alam yan, walang alam, walang alam. Totoo yung sinasabi niya. Si Attorney Yusek at Attorney Claire Castro sinampahan po ng kaso ni Congressman Lian Liviste at hinihingan po ito ng 110 million na civil libel case. Sa tingin nyo, tama lang po ba yung ginawa ni Congressman Lian Liviste? Hindi ko alam kung ano yung sinampa, pero marami naman silang flood control. Marami yung pera yun, kaya niyang bayaran. Sa tingin nyo po, kayang-kaya. Kayang-kaya. Bayaran ni Attorney Claire. Kayo po sir, di ba, madalas din yung pong medyo nababanggit itong si Yusek Claire. Sa tingin niyo po ba talagang itong si Yusek Claire ay isa sa mga dahilan kung bakit itong administrasyon ni Marcos talaga naman nagkakaroon ng ganyang trust rating na -3? Kasi nung araw, against Marcos yan, dami ng banat, walang alam, dami yung sinasabi. Tapos, nung inoffer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion, bumaliktad kagad. So, anong kredibilidad niya ngayon magsalita na para kay Marcos? Eh siya binabanatan, masamang tao yan si Marcos, masama na biglang mabait si Marcos. So, walang credibility yung mga taong ganyan. Hindi na. So sa tingin nyo, Manong Chavit, yung 2.4 billion napunta sa kanya. Posibleng napunta sa kanya. Ang budget nila sa opisina nila. Ewan ko kung meron din allocable. Dahil Ano yun? Isang taon o yun ang talagang buong budget hanggat budget nila yun. sa kabuuan? Isang taon yun, sa isang taon. Isang taon. No? Aba, malaki pala, 2.4 billion. Magkano kaya kay Auntie Claire doon? Yung iba pa sweldo nun. Iba pa sweldo. Paano ka babaliktad agad? Malaki usapan. So yung sinampang 110 million, kaya panis. Kayang-kaya. Ay, Kayo po, Manong Chavit, kayo, nakita nyo na po ang maraming presidenteng dumaan. At nakita nyo na rin po yung klase ng mensahe ang binibigay ng mga administrasyon. Sa tingin nyo po ba itong administrasyon na ito, tama lang ang kanilang mensaheng binibigay sa tao? O ano ang mga pagkukulang na sa tingin nyo sana'y nagawa nila para at least medyo yung mga tao naman ay maging kumpiyansa sa gobyerno? wala nang kredibilidad ang presidente dahil ang survey sa kanya, -20 na eh. So, hindi totoo yung mga sinasabi na nakagawa siya ng 5,500, more than 5,500 na flood control project. Ni isa, wala akong makita eh. Nag-iimbestiga kami sa iba-ibang probinsya. Wala yung 5,500 na sinasabi niya. So, inumpisan nila yan, paggawa ng pera, 23, 24, 25. Na pinakamalaki na 25. So, Manong, bilang si Marcos Jr. ay tiga Ilocos Norte, ano po bang mga magagandang nagawa doon ni Marcos Jr. sa mismong lugar niya? Well, sa nakita ko, walang maganda dahil tanong-tanong ako doon sa mga mayors. Talagang palpak lahat yung mga iba ghost project. Paano hindi maging ghost project? Dahil, halimbawa, yung kay Diskaya, 3.4 billion ang binigay. Bayad siya kagad ng 25%. Yun ang para kay Presidente. So, si Diskaya, pagbayad, ipapasa niya dahil napakarami. Pero binabayaran agad siya ng Public Open Highways. Kaya madali silang ng pundo dahil bayad lahat. So sa madaling salita, Manong Chavit, yung sa Ilocos Norte, involved din na contractor itong si Diskaya. Ngayon, kasi may kaso si Diskaya eh.
Bakit hindi iniimbestigahan ng presidente kung siya yung... Si Diskaya nagsasabi ng totoo. Siya unang inimbestiga eh. So, lahat yung sinabi niya totoo, kaya kinulong. Dapat sila ang testigo dahil sila nakakaalam yung mga project. Dahil nagsasabi ng totoo, siya ang sinampa ng kaso. Dahil ayaw niya bumaliktad. Yun. Siya sabi ang totoo. Unang-una sinabi niya, sino mga binigyan yung pera? Unang binanggit, si Calatrava. Sino si Calatrava? Siyang USEC or USEC ng Office of the President sa Visayas. Siya ang tumatanggap ng mga 25%. Sabi ni Diskaya. Nung sinabi yun sa ICI, huwag mo ilagay yan, sabi. Dahil sila Calatrava, ang asawa niya, kapatid yung asawa ni Martin Romualdez. Ay, yun. So may connection pala talaga. So, yung chairman ng ICI, siya nagsasabi. Kaya wala nang kredibilidad yung ano, nag-alisa na nga lahat yung ICI na yan. So ibig sabihin, Manong, kahit na may sabihin yung ano sa ICI against to president, pinapa-cancel, ganun. Kasi sabi Pero niya, pa-cancel. Like yung sinabi niya, huwag niyo pwedeng bigay yan. Tiyanggal. Tapos sinabi pa, nagbigay kami ng 20 million kay Speaker Martin Romualdez, pinagawa yung radio station niya. Tinanggal din. So, pinipili lang ilagay yun. Kanina pag-usapan po natin yung 5,500 na flood control project. May pinapalabas sila ngayon na mali daw po yung figure na ibinigay ni dating Secretary Bunoan kay Pangulong Bongbong Marcos. So, yun po ang iniimbestigahan nila ngayon. Ano masasabi niyo po doon? Well, bago siya nagsalita, kung totoo yan, dapat presidente siya, wala siyang alam. Si Claire Castro na nagsabi niyan, wala siyang alam. Totoo yung sinasabi ni Claire Castro na walang alam. Sa tingin niyo po ba, eto kayo, kilala niyo na po ang pamilya Marcos. Sa tingin niyo, totoong wala siyang alam o siya ang mastermind talaga ng lahat ng nangyayari ngayon? Siya ang mastermind. Paano makagawa ng ganung kalaki? Hindi na mapapagtakpan yan sa laki ng ginawa nila. Buong Pilipinas yan eh. Wala kang makita matinong project. So, alam niya lahat yan. Nung tatlo nag-uusap noon, dalawa lang muna sila. Saldi saka ano. Hindi niya binuko yung mga senador. So, ginawa niya, gumawa pa sila ng pera. Kasi alam niya eh, senador siya noon eh. May kaso nga siya eh. Kay, ano ba yun? Napoles? Napoles. May kaso rin siya, alam niya. Active pa po yun hanggang ngayon, yung kaso na yun. Siyempre, wala man na nakakasuhan ng senador eh. Bagay. So, kasuhan mo isa, dapat lahat. Dahil ginagawa na yan nung araw pa. So Manong, ibig sabihin yung pinapakita ngayon ni Bongbong Marcos na anti-corruption daw siya, pakitang tao lang talaga. Pakitang tao lang yan. Oo. Kasi, Corruption, mas masahol pa sa tatay niya eh. Ang tatay niya nandun sa Guinness Book of Record. The biggest robbery of government. Akala ko nung tinulungan ko, aayusin niya yon. Hindi, nilampasan pa eh. So yung record sa Guinness, lagpas na ngayon. Lampas 3 na. taon pa lang. Kaya dapat ilagay din sa Guinness Book of Record. mas malupit dapat siya. Tsaka yung sinasabi nyo dun sa isa yung interview na pagkapanalo ni Bongbong Marcos, parang hindi na kayo kilala. Diba? Ano? Parang hindi na kayo kaagad kilala nung nanalo siya. Parang alam mo yun, yung dead man na. Yun nga, nagtataka dahil unang labas namin sa Japan, inisnab na ako. So, iniisip ko, ang aga naman, wala naman intriga, ba't kaya? So, pinag-aralan ko. Kaya pala ginanon ako dahil meron na silang gagawin na kalukuhan. Mabubuo so ito po, ko yun. Ano. Sa tingin niyo po ba itong ginagawa ni Attorney, si Claire Castro ay nakakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos o lalong nakakasira? Kasi Walang kredibilidad si Claire Castro. Nasa-record, siya nagsasabi na walang alam si Marcos. Yun dati. Bongbong Marcos. Oo, walang alam yan. Walang alam. Totoo yung sinasabi niya. Pero ngayon po, kinu-question niya yung legalidad daw ng cyber libel case na ikinakaso sa kanya
ni Congressman Leviste? Problema na niya yun.